Another batch na naman ng GNG ang ititest natin ngayon. So this time, ang ititest natin is the TR16 MK1 lightweight polymer. Ito. Ayan siya. Pero syempre, pwede ko naman ipakitang ganyan. Ito siya. Okay. So ayan yung unit. So this one is lightweight polymer na MK1. Then pakita ko na rin to. So, itong dalawa, Game Master series sila. So, naka-gate aster din. And, mukhang mas premium sila compare dito. Pero, syempre, maganda rin to. Ayan, naka-skeletonized na, na receiver. So, this one is the TR16 GMS MK1 9 inches. Ayan. Napaka-pogi. Then, this one is the TR16 GMS MK3. Ayan. So, itong mga to, naka-gate aster to, Okay, so, unahin ko ng iyan na to, ipakita sa inyo ng buo. Ayan. So, naka-skeletonized na, siya, na receiver. So, ang full, model name is TR16 GMS2 MK1 lightweight polymer. Ayan, so polymer yung front assembly with under rail na rin dun sa unahan. And then guys, ayan, ang ganda ang ganda ng pagkaka-skeletonized nung receiver. Ayan. So okay din sana to kung binutas nila to, ayan And then, yung grip, ganun din. May mga parang butas-butas din siya. And adjustment ng stock is ganito. Ayan. So, I think around mga 4 po 6 na adjustment. Ayan. Ano? May number. Ayan, 6 nga, tama. So, mas madami siyang adjustment compare kay ENC. So, naka-regular trigger. And then, yung selector niya, ayan, auto, medyo kakaiba. So, kalahati lang. And then, ambi. Ayan. So, yung magazine release niya, malaki. Enlarged magazine release. Ambi din. So, kabilaan. And then, charging handle is metal with rotary type chamber. So, yung chamber niya, hindi na siya classic GNG chamber. Yung bagong rotary na. Okay, so test natin, check natin kung ilang FPS siya out of the box. And then, ito, naka-gate aster din. So, ayan. Meron siyang gate in collaboration with GNG. So, yung guide niya, programming guide, nandito rin. So, yung battery compartment nandito. Ito, pipindutin mo to. Then, tutwist mo na ganun. Ayan. So, ma-access mo na yung battery compartment. Okay, so saan yung battery ko? Ito. Ayan, so pumasok na siya dun sa programming system. Di ko alam kung naririnig nyo kasi naka-mic ako Yun guwapo. Pagka nakapasok yung magazine. Napaka-pogi. Game. Test natin. So ito, FPS niya nasa around 412. Sabihin natin 400 to 410 out of the box. So, yung mga GNG before, naglalaro lang yan, nasa 300 to 330. Alam ng mga GNG fans yan. Or yung mga laging nag-aabang ng GNG. So, napakabibihira nung pumapalo sa ganito. Pero, napansin ko, way back mga September, nung may mga dumadating na kaming GNG na nakagate, around mga 400 plus na talaga yung FPS niya. So, yun nga,
medyo tuwan-tuwa ako yung ginamit ko sa Poseidon last time dun sa event. Pinalitan lang namin ng SP130, pumalo na siya ng around 450. So medyo nagtataas-taas pa nga eh. Ayun. So i-auto natin. Sana maglabas din sila ng ganitong magazine na na mga nasa 200 rounds. Para medyo sulit kasi 30 rounds is a bit parang short dun sa game field, 'di ba? Kasi kung 30 rounds lang, kahit magdala ka ng mga around mga 5, kulang pa rin, 'di ba? Para kang naka GBBR na Pero anyway, kung hindi ka naman trigger happy, okay lang din. Sige, auto. Ganda ng tunog. So, ROF niya is around 22. Subject for pa yan kasi small amount lang naman yung bala na natin na out natin. Pero nag-register sa kanya is around 22 ROF. Okay? So, this one is the TR16 GMS2 MK1 lightweight polymer. So, check nyo na lang to guys sa Google Drive natin. Kasi hindi ko kabisado yung presyohan ngayon ng mga GMG. Then, mag-test na lang tayo ng isang unit dito. Kasi may lalamove sa labas. Na inaantay tayo. So, this one is the GMS MK1 9 inches. So, medyo plain siya. Ito metal. Metal to guys. So I think medyo mahal to. So ayan, medyo plain yung itsura niya. Pero siya, full metal. So M-Lock rail markings, ayan. Then GNG markings. Yung receiver niya is metal. Same goes dun sa mga accessory. Medyo plain yung datingan niya. And then naka-rotary type chamber na. So yung front assembly, ayan. Naka-M-Lock na front assembly, around 9 inches. And then yung flash hider. So, swivel is 2 point. And then naka-GOS V15 siya na na stock. So, i-test ko na to. Teka. Then, naka-DINS plug pala siya. So, hindi ko nasabi yun kanina. Lahat ng mga naka-Gate Aster series is naka-DINS plug. Kasi nga, para hindi siya, masunog agad. Sige, check natin kung ilang FPS. Ito, smooth. Napaka-smooth ng response. Nasa 427. Tahimik, sobrang tahimik. So, kung i-compare ko to dito sa nauna nating tinest at sa mga nauna pa, ito yung pinakatahimik sa kanila at saka pinaka-smooth. Tingnan nyo guys. Diba? Gwapo. Ang gwapo din, diba? Tsaka, yung mga unit ni GNG, mostly talaga is polymer talaga. So, ngayon lang ako nakapag-test ng ng metal. Bukod dun sa GBBR nila, which is nakalimutan ko yung pangalan niya, shorty yan na na 556. Auto. Ayun nga lang. Sayang. Itasan na natin sa high cap, no? So, tomorrow na lang yung iba siguro. Okay, so again, this one is the GMS MK1 9 inches full metal unit. So, naka-Gate Aster din siya. And iba yung niya kasi guys, So parang advanced nakalagay, advanced na GT. Grabe, solid talaga yung mga GNG ngayon. Then ito. I-test ko na rin para para masubukan din natin. Ito iba yung magazine niya. Hindi. Pero feeling ko mababa rin yung capacity nito. Ito nasa 125 rounds. So ito, check natin. So
So guys, ito full metal din. Ayan. So yung front sights niya, parang yung sa HK, yung round sights. And then ito, round sights din. And adjustable siya. So yung front assembly is metal. Metal din yung receiver. Kumbaga parang parang 416 yung datingan niya pero GNG yung GNG yung brand. Ayan. So yung front assembly niya pala is around 10.5 inches. CNC rail. And ang model nito is the GMS MK1 9 inches. The same din ba sila? TR16? Hindi. Ito, napag ko. MK3 10.5. So i-test natin guys. Naka-in stock version 1 pala siya. So i-test natin. Ganda yung Teka, malapit na. Sayang naman kung hindi natin matatapos yung video. Ayan. Kaganda ng mga bago So medyo na-amaze kasi ako dito. Ganda. Kasi iba yung, basta guys, iba yung feeling nung tinest ko to, pati yung mga nauna. Sobrang smooth. Ayun, sobrang gaan nung trigger niya. Kumbaga ito, mga naka-gate to. Pero ito guys, mas magaan pa yung trigger response niya. So testing natin yung chrono. Ito medyo mas mababa. Nasa 410. Ito 427. And then auto. Ayan, nasa 22 rin halos. Okay? So guys, check nyo na lang to sa Google Drive natin under the new arrivals.